Nadrama nga itong si Attorney Alan. Talagang sinubukan niyang iwanan itong si Era nang makita niya kung ano ang maging epekto ni Era sa kanya, at hindi nga nagtagal. Dahil hindi kinaya ni Era na mawala nga si Alan sa kanya, nagpakalasing ito. Mabuti na lamang at naroon nga itong si Trixie sa naturang bar. Lasing na lasing si Era, kung kaya't wala siyang nagawa kundi tawagan na lamang itong si Alan, sapagkat alam naman niya hanggang ngayon ay galit na galit pa si Era sa kanyang kapatid na si Lilette. Nawalan nga ng malay itong si Era. Mabuti na lamang at naroon itong si Trixie. Nagpanik na rin itong si Trixie sapagkat mabigat itong si Era. Maya-maya pa ay dumating na nga itong si Alan. Walang nagawa si Trixie kundi ipaabayan na lang muna itong si Era kay Attorney Alan. Samantala, kinamagahan ng may masmasan nga itong si Era. Dito na nga ay sinubukan ng manipulahin itong si Attorney Alan. Maging maayos silang dalawa sa oras na makikinig na nga itong si Era at hindi na maniniwala kailanman sa ibang tao kundi sa kanya lamang. Inspirada nga itong si Era at mas pinili pa nga niya itong si Attorney Alan kaysa sa kanyang kapatid na si Lilette. Kung kaya kinamagahan ay magugulat na lamang itong si Lilette dahil hindi na talaga siya papansinin pa nitong si Era, dahil mas pipiliin na nga niya itong si Attorney Alan dahil para sa kanya doon siya maging masaya at maging maligaya. Kung kaya't walang nagawa itong si Lilette at pinayuhan na rin siya ni Court, nalayuan na lang muna itong si Era dahil tingin niya ay yun ang makakabuti. Umalis nga si Era at muling tinalikuran itong si Lilette, kasama na nga niya itong si Attorney Alan. Samantalang itong si Attorney Alan ay nakatingin kay Lilette, tela nakangiting aso. Pakiwaring niya ay tagumpay siya sa kanyang mga plano. Ngayon ay malaya na niyang magagawa ang kanyang gusto sapagkat wala nang haharang sa kanyang daanan, wala nang magdidikta kay Era at mapapasunod na niya ito kung ano man ang gusto niyang gawin. Desperada na nga at lokong-loko na nga itong si Era sa kanyang lalaking si Attorney Alan. Nakalimutan niya ang bilin ng kanyang ina na itong si Meredith na sila'y magkaayos na magkapatid at magtutulungan. Kaya naman, itong si Attorney Alan ay masaya sa mga nangyayari. Nagbunyi siya kinagabihan, ibang babae ang kanyang kasama. Nag-celebrate silang dalawa dahil pakiwari nila ay tagumpay ang kanilang mga plano. Dahil doon, magagawa na nila ang kanilang gusto ay kalaunan mababayaran na rin niya ang kanyang mga utang mula kay Patricia at mamumuhay sila ng maayos at masaya. At dahil nga si Lilette ay binaling na lamang ang kanyang atensyon sa panibagong kaso na kanyang kaharapin, ito nga ay magkapatid kung saan nag-aaway-away sa lupa na minana ng kanilang mga magulang. Kaya naman, hindi na niya namalayan na si Era Bala ay nagpakasal na nga ng tuluyan at palihim. Wala siyang kamalay-malay na ito'y kinasal na. At ang masakit na katotohanan, ginawa na nga ni Alan ang kanyang mga plano dito sa kanyang kapatid na si Era. At dito na ngay magkatotoo ang sinabi nitong si Court na darating din ng araw na babalik din itong si Era at hihingi din ng tulong sa kanyang kapatid na si Lilette. Umiiyak nga ito at pupuntahan siya. Makakarma nga si Era sa ginawa niya kay Lilette, kung saan mas pinili nga niya itong si Alan dahil sa tingin niya ito ay karapat-dapat, ngunit niloloko lamang pala siya. At bigla na lamang itong maglaho na parang bula matapos nga makuha ang kanyang gusto at ang